Si Jaya ay isang single mom at 2 anak. Buhay pa naman ang ama ng kanyang mga anak, kaso sumakabilang bahay na ito. Ibig sabihin, kumabit ito sa ibang babae at hindi man lang nagbibigay ng sustento sa mga anak nila. Kaya si Jaya tuloy ang nahihirapan. Kung ano-anong trabaho nang pinasok ni Jaya para lang matustusan ang pangangailangan ng mga anak. Noon, pinasok niya pa ang trabaho bilang isang construction worker. Babae siya at kinaya niyang gawin iyon noon para lang magkaroon ng pera. Naging labandera din si Jaya. Naging mangangalakal ng bote at dyaryo at nagbabantay sa convenience store. Pero ngayon, nakahanap na siya ng permanenteng trabaho. Sa kasalukuyan, isa siyang waitress sa coffee shop. Ipinasok siya ng isa niyang kaibigan sa trabahong ito. Malaki ang sweldo at mabait rin ang kanilang amo. "Nay, malapit na po ang pasukan pero wala pa kaming gamit para sa eskwela." Problemadong sinabi ni Andy, ang panganay na anak. Si Andy ay 11 taong gulang na at grade 6 na ito sa susunod na pasukan. Bibo at matalino ang bata. Tumigil sa pagluluto si Jaya at nakangiting nilingon si Andy. "Huwag kang mag-alala anak, malapit na akong sumahod ulit kaya't mabibilhan ko na rin kayo." Pangako niya rito. Umaliwalas ang mukha ni Andy at tuwang-tuwa na niyakap si Jaya. "Salamat po nanay, the best ka talaga. Kung nandito lang si tatay, sana hindi ka nahihirapan ng ganito. Bakit niya kasi tayo iniwan?" "Andy, may dahilan ng lahat ng bagay kung bakit ito nangyayari. Alam kong mali ang ginawa sa atin ng tatay ninyo at galit ako sa kanya. Pero sana, huwag kayong magtanim ng galit sa ama ninyo kasi kahit balibalik na rin pa man ang mundo, tatay niyo pa rin siya. At kahit naman wala siya, masaya naman kayo na ako lang ang kasama niyo, di ba?" Saad ni Jaya. "Opo, Nay. Maswerte kami kasi ikaw ang naging nanay namin at hindi mo kami pinabayaan. Nagsikap ka para mapalaki kami ng mabuti. Salamat po, Nanay." Puno ng pagpapasalamat na sabi ni Andy. Naluluhang niyakap ni Jaya ang anak. Habang nagdadramahan sila, biglang sumulpot ang bunsong anak ni Jaya na si Apple at nakisali rin ito sa yakapan. Si Apple, 8 taong gulang naman at grade 3 na ito sa susunod ng pasukan. Masayahin itong bata. Nang makuha ni Jaya ang sahod niya, kaagad niya itong hinati para sa pambayad ng bills, upa ng bahay nila, mga kakailanganin ng kanyang mga anak sa school at para sa pang-araw-araw na kanilang gastusin. Kaunti na lang ang natira kay Jaya para sa magiging allowance niya sa trabaho. Pero para sa kanya ay ayos lang yon. Kaya rin naman siya nagpapakahirap sa trabaho ay para sa 2 niyang anak. "Nanay, aalis ka na po ba? Mag-ingat ka po," sabi ni Andy at nagmano kay Jaya. Handa na si Jaya sa magpasok sa trabaho. "Dadating ang lola ninyo dito pagkaalis ko. Siya na muna ulit ang magbabantay sa inyo. Huwag niyong pasakitan ng ulo ng lola niyo ha. Mag-behave kayong 2 ni Apple at huwag gala ng gala sa kung saan. Ayokong may masamang mangyari sa inyo." Bilin ni Jaya sa kanyang mga anak. Halos magkasabay na tumango ang mga bata. Masayang nilisan ni Jaya ang bahay nila. "Good morning girl, kumusta ang buhay?" Masiglang bungad ni Ann kay Jaya pagdating pa lang nito sa coffee shop. Si Ann ang kaibigan ni Jaya na siyang nagpasok sa kanya sa trabahong yon. "Ang sigla mo at kung makatanong ka naman parang hindi tayo nagkita kahapon." Natatawang sabi ni Jaya. "Ano na bang balita sa magaling mong ex na si Brando? Hindi man lang ba talaga gumawa ng paraan ng lalaking yon para dalawin ang mga anak ninyo?" Usisa naman ni Ann. Malalim na napabuntong hininga si Jaya. "Hay nako, hindi na ako aasaan. Nagpapakasasa na siya dun sa babae niya. At sa tingin ko, mas mabuti na rin hindi na niya kami kinukulit kasi hindi siya magandang ehemplo sa mga anak namin. Nung nagloko siya, hindi niya man lang inisip kung anong mararamdaman ng mga bata." "Hay nako, tama ka. Ang dami na talaga nagkalat na maluloko ngayon sa mundo. Wala na talagang nagawang matino si Brando." Komento ni Ann at napailing na lang. Hindi nga nag-aabot ng sustento yun sa amin, kahit para man lang sa mga bata." Dagdag pa ni Jaya. Wala ka bang balak maghanap ulit ng bagong papa ng mga bata?" Biglang tanong naman ni Ann. "Maghanap? Ang ibig kong sabihin, single ka naman at hindi naman kayo kasal ni Brando. Bata ka pa, pwede kang humarot kahit kanino mo gusto. Wala ka bang balak maghanap ng boyfriend? Yung boyfriend na mamahalin ka talaga ng totoo at hindi ka sasaktan." May lalaki pa bang ganyan? Maraming beses na akong nasaktan at sa tingin ko hindi na ata ako makakahanap ng lalaking magmamahal sa akin.
At kung sakaling meron man, sana yung tanggap ang mga anak ko. Alam mo, Jaya, makakahanap ka pa ng lalaking magmamahal sa'yo kung gugustuhin mo lang. Wala naman kasing problema sa'yo. Maganda ka, mabait, masipag at mabuting ina sa mga anak mo. At hindi naman ibig sabihin na porke niloko ka ni Brando, lolokohin ka na rin ng lalaking susunod mong mamahalin. Pero tama ka naman na dapat kung pipili ka ng boyfriend, sana tanggap sina Andy at Apple. Mahabang litanya ni Ann. Tama na nga tong tsikahan, magtatrabaho muna tayo, sabi ni Jaya at nagtungo sa locker room para ilagay ang bag. Naging busy na sila sa coffee shop dahil maraming customers ang nagsulputan. Tuwing weekend kasi, mas marami silang customer, kaya rin mas nakakapagod ang trabaho nila. Habang naglilinis si Jaya sa isang table, natigilan siya at napatingin sa lalaking kapapasok lang ng coffee shop. Gwapo kasi ito, kaya maraming customers at staff ang nagtilian at halos magnisay na sa sobrang kilig. Napangiwi si Jaya. Nagagwapuhan naman siya sa lalaki, pero wala siyang balak tumili at kiligin. Masyado na siyang maraming problema para intindihin pa ang gwapong lalaki. Miss, pwede bang dito na ako umupo? Tanong ng lalaki na sa sobrang tulala ni Jaya, hindi niya na namalayang nasa harap niya na pala ito. Tumikhim si Jaya at ipinaghila ng upuan ng lalaki. Yes sir, welcome po dito sa Coffee Masagana. Ano pong order nyo? Number mo. I mean, 1 caramel latte please. Nakangiting sagot ng lalaki at halos hindi maialis ang tingin kay Jaya. Bahagyang nailang si Jaya kaya umalis na siya para kunin ang order nito. Nang magtungo siya sa counter, nagmamadaling lumapit si Ann sa kanya at kinalabit siya. Anong sinabi ni Sir Hiro sa'yo? Pang-uusisa ni Ann. Nagsalubong ang kilay ni Jaya dahil hindi niya kilala kung sino ang tinutukoy nito. Ha? Sinong Sir Hiro? Naguguluhan niyang tanong. Yung lalaking kausap mo kanina, yung gwapo. Nakangising saad ni Ann at inginuso ang kinaroroonan ni Hiro. Napalingon naman doon si Jaya at nahuli niyang nakatingin pala sa kanyang lalaki. Paano mo nakilala yon? Regular customer ba natin siya? Ngayon ko lang ata siya nakita. Tanong ni Jaya. Humagikhik si Ann. Hindi ko pa ba ito nasabi sa'yo nun? May anak si Boss Madam na engineer at si Sir Hiro yon. Si Sir Hiro, isang half Filipino, half Japanese. Hapon ang tatay niya. Ngayon na lang ulit nakabisita dito si Sir makalipas ang ilang buwan. Nag-iisang anak lang yan ni Boss Madam. Pagkikwento pa ni Ann. Anak niya pala yan? Kaya rin pala, gwapo kasi maganda yung nanay. At kaya pala singkit kasi may lahing Hapon. Komento ni Jaya. Uy, nagagapuhan siya kay Sir Hiro. Crush mo siya, no? Pangaasar ni Ann sabay sundot sa tagiliran ni Jaya. Sumimangot naman siya. Alangan namang sabihin kong pangit, gwapo naman talaga siya. Ismid niya pa. Wait, kanina pa ata pasulyap-sulyap sa'yo si Sir, oh. Feeling ko type ka yata. Naku, mukhang makakasungkit ka pa ata ngayon ng engineer, Jaya. Tumigil ka nga, Ann. Wala akong oras para sa ganyan. Tsaka, mayaman yan. Tapos, paano ako magugustuhan yan? Grabe naman to. Bawal bang magkagusto ang mayamang lalaki sa dukhang babae? Napairap na sabi ni Ann. Napanguso si Jaya at dinala ang order ni Hiro sa lamesa nito. Eto na po ang kape niyo, sir. Akmang aalis na sana si Jaya kaso biglang nagsalita si Hiro. Miss, ngayon lang kita nakita dito. Bago ka lang ba? Tanong nito. Yes sir, nung nakaraang buwan pa po ako nagsimulang magtrabaho dito sa cafe ng mami mo. Sagot ni Jaya. Kilala mo ako? Alam mong anak ako ng owner nito? Namamanghang tanong ni Hiro. Naikwento po kasi ng kaibigan ko na matagal ng staff dito. Ikaw po si Sir Hiro, di ba? Tumangon naman ang lalaki. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Napalunok si Jaya. Jaya po sir. Pagpapakilala niya sa sarili. Gusto ko lang malaman mo na ang ganda mo. Biglang sabi ng lalaki. Nasamid naman si Jaya sa sarili niyang laway at hindi niya maiwasang kiligin sa papuri ni Hiro sa kanya. Bolero ka naman, sir. Nagsasabi ako ng totoo. Maganda ka talaga. Salamat po. Nakangiting sagot ni Jaya at bumalik na sa counter. Magmula noong nakita ni Hiro si Jaya ay nagpabalik-balik na ito sa coffee shop para lang masilayan ang kanyang kagandahan. Nalove at first sight kasi si Hiro kay Jaya. Hi Jaya! Bati ni Hiro nang inilapag ng babae ang isang tasa sa harap ni Hiro. Hello sir, magandang umaga po.
Huwag mo na akong tawaging sir. Hindi mo naman ako teacher. Hiro na lang. Pero, anak po kayo ni boss madam. Giit naman ni Jaya. Si mama naman ang boss mo at hindi ako. At saka, I want us to be friends, Jaya. Mas gusto ko pang makilala ka at ang pangit naman kapag sir ang tawag mo sa akin kung magkaibigan na tayo. Pangangatwiran pa ni Hiro. Okay po, may gusto pa po ba kayong order na iba, Sir Hiro? Umupo ka muna, Jaya. Huwag ka mag-alala dahil hindi ka mapapagalitan ni Mommy. Akong bahala sa'yo. Walang nagawa si Jaya kaya umupo na rin. Naghihintay sa kung ano ang sasabihin ni Hiro. Are you single? Diretsang tanong ng lalaki. Bakit mo na itanong? Gusto ko lang malaman. Di ba nga ang sabi ko, mas gusto pa kitang makilala? Pagdadahilan ng binata. Single po ako. Iniwan ako ng partner ko. Sumakabilang bahay ang loko. Iniwan niya kami ng mga anak niya. Sa ngayon, single mom ako at ako na lang ang mag-isang naghahanap buhay para sa mga anak namin. Pagkikwento naman ni Jaya. Single mom? May anak ka na? Nanlalaking tanong ni Hiro. Halatang nagulat ito. Opo, 2. Yung isa ay 11 years old tapos 8 years old naman yung bunsong anak ko. Pareho silang babae. Nakangiting sumagot si Jaya. Kasal ka ba sa tatay ng mga anak mo? Usisa ni Hiro. Interesado ito sa buhay ng waitress. Hindi kami kasal ni Brando. Nung nabuntis niya kasi ako noon, dapat magpapakasal kami agad kaso yung perang inipon namin, inubos niya naman sa sugal. Nagpapasalamat na rin ako na hindi ako ikinasal sa kanya. Mabuti nga't hindi ka ikinasal sa lalaking yun. May contact pa rin ba kayo? Wala na. Ayoko na rin. Wala na kasing pakialam si Brando sa mga anak namin. Hindi niya nga napaglalaanan ng oras para bisitahin Ni kumustahin, hindi niya magawa. Dahil nagsisisi ako na siyang minahal ko pero na-realize ko na kahit sinaktan at niloko niya ako, may maganda rin naman siyang naidulot sa buhay ko. Nagkaroon kami ng 2 magaganda, matatalino at mababait na mga anak. Paano kung manligaw ako sa'yo? Handa ka na bang pumasok sa isa pang relationship? Seryosong tanong ni Hiro sa kanya. Hindi agad nakasagot si Jaya. Depende kasi, Hiro. Kung may dadating na deserving ay tatanggapin ko siya. Pero kung maghahanap man ako ng bagong makakasama sa buhay, dapat yung kayang tanggapin ng mga anak ko. Kung wala man, edi ayos na rin. Kontento na ako sa buhay ko ngayon, may jowa man o wala. Sa kabila ng busy schedule ni Hiro, gumagawa pa rin ito ng paraan para makapunta sa cafe. Sa dalas niya sa coffee shop na yon, naging close na rin silang dalawa ni Jaya. Makulit at madaldal kasi si Hiro kaya nag-e-enjoy si Jaya na kausap ito. Masayang-masaya naman ang mami ni Hiro dahil kung noon, minsan lang nito nakikita ang anak niya, ngayon naman, halos araw-araw na. Hiro, napapadalas ata ang pagpunta mo dito sa cafe. Hindi ka naman ganyan dati. Pero wag mo sanang masamain ang tanong ko. I'm actually happy na madalas kitang makikita. Nakangiting tanong ni Helena, ang mami ni Hiro. Gusto ko lang uminom ng kape, ma. Pagdadahilan naman ng binata. Natawa si Helena. Joker ka talaga, anak. Pareho naman nating alam na hindi ka mahilig sa kape. Kape ba talagang binibisita mo o may natitipuhan ka sa mga empleyado ko? May nililigawan ka ba sa kanila? Fine, aaminin ko na, ma. Gusto ko si Jaya. Bala ko nga siyang ligawan Sabi pa ni Hiro. Wow, ayos lang naman yan sa akin, Hiro. Hindi naman kita pipigilan sa gusto mo. Hindi ka na bata. Alam mo namang suportado kita lagi, di ba? Sana nga lang pumayag si Jaya dyan sa gusto mo. Sana nga, ma. Sa ngayon, magkaibigan pa lang po kami pero sana lumampas pa kami doon. Ibang-iba kasi talaga si Jaya sa mga babaeng nakilala ko, ma. Kung pwede nga lang, gusto ko na siyang pakasalan agad Tugon ni Hiro na nagpatawa naman sa kanyang ina. Kung dati, iwas na iwas kang magka-girlfriend, ngayon naman excited kang magpakasal sa hindi mo naman girlfriend. Natatawang sambit ni Helena. Nung break time, nilapitan ni Ann si Jaya. Nakita kasi ni Ann na may iniabot na regalo si Hiro kay Jaya bago ito umalis ng coffee shop. Ano yung ibinigay niya? Kuryosong tanong ni Ann. Best in pagiging marites talaga ito. Chocolates, nakangiting sagot ni Jaya. Wow! Nung mga una flowers tapos ngayon chocolates na? Naliligo ba sa'yo si Sir Hiro? Nakangising tanong ni Ann. Hindi naman ata. Wala naman siyang sinasabi. Pagkibit balikat ni Jaya at nilampasan si Ann. Kaso, sinundan naman siya nito.
Feeling ko maniligaw yan sa'yo. Hindi naman yan mag-e-effort ng ganyan kung hindi kanya gusto. Piliyang sinabi ni Ann at kilig na kilig para sa kaibigan. Tumigil ka nga, Ann. Magkaibigan lang kami ni Hiro. Oy, Hiro? Hindi na Sir Hiro ang tawag mo sa kanya? Ayaw niya kasing tinatawag ko siyang Sir kasi hindi naman raw siya ang boss ko kundi ang mami niya. Kalmadong paliwanag ni Jaya. Mapapasana all na lang talaga ako. Paano kung siya na palang aayos sa wasak mong puso? Magtrabaho na lang tayo, Ann. Ang dami mong alam. Ismid na sabi ni Jaya. Gabi na natapos ang trabaho ni Jaya at nung pauwi na sana siya, naghihintay ng tricycle, bigla namang tumigil sa harap niya ang isang sasakyan at mula roon, bumaba si Hiro. Kahit gabi na at pagod si Hiro sa trabaho, sobrang gwapo at fresh pa rin itong tingnan. Pauwi ka na ba? Tanong ni Hiro. Good evening, Hiro. Oo, pauwi na ako. Tapos na kasi ang duty ko. Bihira ng tricycle ng ganitong oras Ihahatid na lang kita sa bahay mo. Delikado na rin kapag naglakad ka pa pauwi. Alok ni Hiro sa kanya. Nako, wag na. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa, tsaka sanay na ako. I insist, Jaya. Yung kaligtasan mo lang naman ang iniisip ko. Saka, willing naman akong ihatid ka pa uwi. Kahit araw-araw pa. Giit ni Hiro sa kanya. Napanguso si Jaya at sa huli, pumayag na rin. Habang nasa biyahe, biglang nagsalita si Hiro. Seryoso ang ekspresyon ng mukha nito at mukhang may seryoso ring sasabihin. Matagal na tayong magkakilala, Jaya. At sa mga araw na nakikita kita, nakakasama at nakakausap, hindi ko maiwasang magustuhan ka. You are very hardworking at ang babaeng kagaya mo ang gusto ko. I like you, Jaya. At kung papayagan mo ko, gusto ko sanang ligawan ka. Sabi ni Hiro. Nanlaki ang mga mata ni Jaya sa gulat at kaagad na nag-blush dahil sa sinabi nito. Hindi naman niya kasi inaasahan na aaming bigla si Hiro sa kanya ngayong gabi sa ilalim ng malaking buwan at habang inihahatid siya nito pa uwi. Hiro, tigilan mo nga yung joke mo. Ayan ka na naman eh. Saad ni Jaya at peking natawa. Pero sa totoo lang, sobrang bilis ng tibok ng puso niya na parabang sa bawat pagtibok nito kasabay nung isinisigaw ang pangalan ni Hiro. Wala rin naman kasing dahilan para hindi niya ito magustuhan. Alam kong madalas kitang binibiro pero hindi ako nagbibiro ngayon, Jaya. Gusto talaga kita at matagal na kitang gustong ligawan pero ngayon pa lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Seryosong sabi ni Hiro. Pero, bakit? Bakit ako? Sure ka na ba dyan sa sinasabi mo, Hiro? Alam mo naman na may mga anak na ako, di ba? Kunot noong tanong ni Jaya. Jaya, kung magiging tayo man, tatanggapin ko ang mga anak mo at mamahalin ko sila ng totoo. Handa akong magpakaama sa mga anak mo kung pagbibigyan mo lang ako. Halata ang senseridad sa mukha ng binata. Napangiti si Jaya. Natutuwa siya sa sinabi ni Hiro at ramdam niyang kaya nitong panindigan kung anuman ang sinasabi nito. Kahit husgahan ka pa ng mga tao kasi pinatulan mo ang babaeng kagaya ko. Hiro, malayong agwat ng mga buhay natin. Tanong ni Jaya. Babaeng kagaya mo? Walang mali sa'yo, Jaya, at wala namang issue sa akin kung may anak ka na at wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ikaw naman ang gusto ko at hindi sila. Sige, kung desidido ka talaga at tanggap mo kung ano man ang sitwasyon ko ngayon, pumapayag na ako na ligawan mo ako. Tugon ni Jaya. Sa sobrang siya ni Hiro, naipreno niya bigla ang kotse. Buti na lang, nasa gilid sila ng daan. Malaki ang ngiti, binalingan ni Hiro si Jaya at bigla niya na lamang niyakap ng mahigpit. Thank you. Thank you, Jaya. Pangako hindi kita bibiguin. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano ko kaseryoso sa inyo ng mga anak mo. Naluluhang sabi pa nito. Salamat din, Hiro. Hindi ko akalain na magugustuhan mo ang katulad ko. Nung niloko ako ng ex-partner kong si Brando, buong akala ko wala nang magmamahal sa akin pero darating ka pala. Naiiyak niya rin sabi. Kasabay noon, ginantihan niya ang pagyakap ni Hiro. Ipapaalala ko lang na liligawan mo pa lang ako ha at hindi pa kita boyfriend. Dagdag pa ni Jaya, kumala sa pagkakayakap dito. Bahagyang natawa si Hiro. Sinabi ni Jaya sa kanyang mga anak na mayroong manliligaw sa kanya. Kaya naman, nitong mga nagdaang araw kasabay ng panliligaw ni Hiro kay Jaya ay ang pagkuha niya sa loob ng mga anak nito. Bumibisita si Hiro sa bahay ni Jaya para makipagkulitan sa mga bata. May dala nga pala akong regalo para sa inyo.
Anunsyo ni Hiro pagpasok sa bahay. Tumakbo naman papalapit sa kanyang mga bata para kunin ang regalong dala nito. Mukhang masyado mo nang ini-spoil ang mga anak ko ha, komento ni Jaya. Kung magiging tatay nila ako balang araw ay kaya't handa kong ibigay ang lahat para sa kanila, Jaya. Tugon naman ni Hiro. Daddy Hiro, laro po tayo. Aya ni Andy sa manliligaw ng kanyang ina. Daddy? Daddy na agad? Gulantang na tanong ni Jaya. Humagalpak ng tawa si Hiro. Doon na rin naman tayo pupunta. Depensa pa nito. Sagutin mo na kasi siya, Nay. Mabait po at gwapo si Daddy Hiro. At saka gusto po namin siya maging tatay. Sana nga siya na lang ang tatay namin. Nakangusong sabi pa ni Andy. Makalipas ang ilang buwan ay sinagot na rin ni Jaya si Hiro. Napatunayan na kasi ni Hiro na deserving siya para sa pagmamahal ni Jaya. Close na rin si Hiro sa mga anak niya. Naging opisyal na silang magkarelasyon at walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Hiro. Ipinakita niya rin kung gaano siya kabuting boyfriend kay Jaya. Masaya po palang magkaroon ng tatay na mahal kami. Matagal na po kasi nung huli naming nakasama si Tatay Brando, tapos palagi pa niya kaming pinagagalitan. Hindi niya kami mahal. Naluluhang sabi ni Andy habang nakayakap kay Hiro. Mula ngayon, mararanasan niyo ng magkaroon ng mabuting ama. Ipinapangako ko sa inyo ni Apple na aalagaan at mamahalin ko kayo hanggang sa aking huling hininga. Determinadong sambit ng lalaki. Suportado naman sila ng mami ni Hiro at naaaliw rin ito sa mga bata. Nagka-instant apo na kasi siya. Lola Helena! Sigaw ni Andy at tumakbo papalapit sa nanay ni Hiro. Bumisita kasi si Helena sa bahay nila. Nag-uunahan sa pagmano si Andy at Apple. Bakit po kayo nandito? Wala po si nanay. Nasa trabaho. Sabi ni Andy. Kayo ang binisita ko. May dala akong mga pagkain at damit para sa inyo. May chocolates din galing sa ibang bansa. Nakangiting sabi ni Helena at inilapag sa mesa ang mga dala niyang pagkain. Excited naman iyong binuksan ng mga bata. Nagbakasyon kasi si Helena sa Paris noong nakarang araw at naisipan niyang bilhan ng regalo ang mga ito. Maging si Anne ay tuwang-tuwa para sa kanyang kaibigan nung ibinalita ni Jaya ang tungkol sa kanilang relasyon ni Hiro. Dahil nagkatotoo ang sinabi niya na si Hiro na ang the one ni Jaya. Sabi ko na nga ba kayo talaga ni Hiro ang para sa isa't isa. Ang swerte niyo sa isa't isa, girl. Sana all may love life, diba? Malapit na ako mag-30 pero wala pa rin akong nahahanap na jowa. Kung sana kasing ganda mo lang ako, mahaba na sana ang pila ng mga manliligaw ko. Hirit pa ni Anne. Natawa naman si Jaya. Salamat sa suporta mo sa amin, Anne. Walang anuman, girl, basta ikaw. Makalipas ang 2 taon, ikinasal sina Jaya at Hiro. May sariling bahay si Hiro kaya doon sila tumira ni Jaya kasama ang mga bata. Lahat ng kailangan ng mga bata ibinibigay ni Hiro at kahit wala pa siyang experience sa pagiging ama, naging mabuti siya at magaling na tatay sa mga anak ni Jaya. Salamat sa lahat, Hiro. Ang swerte ko kasi nakakilala ako ng lalaking kagaya mo. Mahal na mahal kita, Hiro. Saad ni Jaya at niyakap ang asawa. Hinalika naman ni Hiro ang noo ni Jaya. Mahal na mahal rin kita, Jaya. Kayo ng mga anak mo. Nang mga sumunod na taon, nabiyayaan na rin sila ng anak. Lumalaki na ang kanilang pamilya at lumalaki na rin ang mga bata. Nagising si Jaya mula sa mahimbing na pagkakatulog nang marinig niya ang malakas na iyak ng sanggol. Babangon na sana si Jaya kaso mabilis siyang inawat ni Hiro. Ako na magpapatahan kay Bibi. Magpahinga ka lang dyan. Alam kong pagod na pagod ka ngayong araw. Sabi ni Hiro at bumangon na sa kama. Nakangiting pinagmasdan ni Jaya ang kanyang asawa. Ang huling balita ni Jaya sa dating partner na si Brando, iba na naman ang partner nito at ganun pa rin, walang trabaho, tambay at walang balak magbanat ng buto. Gayunpaman, wala na siyang pakialam. Masaya na siya ngayon sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Tunay nga naman na makakahanap talaga tayo ng pag-ibig sa tamang panahon at kung matututo lang tayong maghintay. Sana, lahat ng lalaki, kagaya ni Hiro, na responsable at mahal si Jaya sa kabila ng pagiging single mom nito. Nakakahanga rin ang pagiging nanay ni Jaya. Sa kabila ng hirap ng buhay at panloloko ni Brando sa kanya noon, hindi pa rin siya sumuko sa buhay. Bagkus, naging mas matatag pa siya. Ginawa niya lahat para mapakain, mabihisan, at mapag-aral ang kanyang mga anak.